Akala ng dalawang batang lalaki na ito na malapit na silang makipagtalik sa pinakahat na babae sa kolehiyo, ngunit nang matutunan nila ang nakakatakot na katotohanan tungkol sa mga babae, huli na ang lahat. Sa Halloween, isang high school jock ang dumating sa isang bahay at tumunog ng kampana, ngunit walang sumagot. Nakita niyang may babaeng naglalakad sa loob, kaya't pinili niyang pumasok na lang. Pagpasok niya, agad niyang napansin na mas malamig sa loob kumpara sa labas. Pumasok siya sa TV room at nakita ang isang lalaking nakaupo sa sofa, ngunit sa matinding takot niya, napansin niyang parang frozen na ito at nakabukas ang bibig. Inisip ng jock na isang dekorasyon lang ito para sa Halloween, ngunit inamin na isang tunay na tao ito at may iba pang mga lalaking nakahandusay na parang namatay sa parehong paraan. Isang tao na hindi nakita ang pumasok sa kwarto at tinanong ng jock kung ano ang nangyayari. Samantala, dalawang freshman na sina Luke at Roger ay naglalaba, umiinom ng maraming beer, at pinag-uusapan ang katotohanang parehong birhen pa sila. Pag-alis ni Roger, dalawang sobrang hot na blonde na babae, sina Lily at Constant, ang dumating sa laundry room. Kitang-kita na niloloko nila si Luke at nagpapakita ng interes kay Luke, lalo na si Lily. Nagkasunduan silang magsama sa isang sorority party kinabukasan. Pag-alis nila, napansin ni Luke na nakalimutan ni Lily ang isang roll ng quarters at ginamit ito bilang dahilan para bisitahin ang kanilang kwarto. Kumatok siya ngunit walang sumagot. Binuksan niya ang pinto at natagpuan ang kwarto na walang laman. Kakaibang hindi nakakandado ang mga bintana, kaya pumasok ang malamig na hangin mula sa taglamig, na naging dahilan para maging sobrang lamig ng kwarto. Pagkatapos niyang ibaba ang quarters, malapit na sana siyang umalis nang mapansin niya ang mga lingiri ng mga babae at, parang isang stalker, nagdesisyon siyang magpalipas ng oras dito. Ngunit habang abala siya sa mga lingiri, bumalik ang dalawang babae, kaya't walang ibang choice si Luke kundi magtago sa closet. Pagpasok nila, pinag-uusapan ni Lily kung paano lahat ng mga lalaki ay obsessed sa laman, habang ang mga lalaking pabalik-balik sa bahay nila ay mas pinahahalagahan ang kung ano ang nasa ilalim. Si Constant naman, kakaibang sinabi na patay na ang mga lalaking pabalik-balik sa bahay nila. Pagkatapos ay binuksan ng mga babae ang mga bintana ng maluwang at tinangkilik ang malamig na hangin mula sa taglamig na pumapasok, at halos nagiging sanhi ito ng kasiyahan sa kanila, na ikinagulat ni Luke. Ngunit agad na nawala ang lahat ng iniisip ni Luke nang magsimulang maghubad ang mga babae at ipakita ang kanilang mga melons. Ang kanyang kasiyahan at pananabik ay agad nagbago sa takot at kalituhan nang magbukas ang dibdib ni Lily at lumabas ang mga tentacles mula dito. Lalo pang naguluhan si Luke nang magsimulang mag-spray si Constant ng liquid nitrogen sa loob ni Lily. Pumunta ang dalawang babae upang makita ang kanilang kaibigang si Natasha at nakatakas si Luke mula sa kwarto. Dumating si Luke sa kanyang kwarto kung saan si Roger ay sobrang saya dahil apparently nakasalubong din niya sina Lily at Constant, at inimbitahan din siya ng mga ito sa party. Sinubukan ni Luke na ipaliwanag kay Roger ang kanyang nakita at magbigay ng babala, ngunit inisip lang ni Roger na sobra na ang nainom niyang beer. Sunod, si Luke, Roger, ang kaibigan nilang si Alex, at si Gibby ay umupo sa isang bar kung saan tinangka ni Luke na ipaliwanag sa kanila ang kanyang nakita sa kwarto ni Lily at Constant, ngunit walang naniwala sa kanya. Nagteorya si Luke na mga alien ang mga babae, ngunit hindi ito pinansin ni Alex. Nagmungkahi si Alex na magsama sila ni Luke at pumunta sa ibang lugar maliban sa sorority party, ngunit sinabi ni Luke na kailangan niyang malaman ang katotohanan. Pumasok sila sa party at agad na nakita ni Lily si Luke, at hinayla siya patungo sa dance floor, na ikinagalit ni Alex na naglakad palayo. Si Constant naman ay hinayla si Roger at naghalikan silang dalawa sa kanilang dance partners. Si Lily ay binigyan ng award ng sorority at inanunsyo ito ni Bobby, ang captain ng hockey team. Pagkatapos ay nagsayaw sila ni Lily, na ikinagalit ni Luke na nagpupumilit na magpatuloy sa kanyang investigasyon at makalapit kay Lily. Si Bobby ay naging bastos at pinagmukha si Luke na parang tanga na kinuha pa ni Bobby ang kanyang date. Nagtapos ang lahat sa isang away kung saan umalis si Luke nang galit na sinundan siya ni Alex. Samantalang si Constant ay dinala si Roger sa isang banyo at nagsimula ng mga kakaibang bagay sa kanya. Habang nangyayari ito, napansin ni Roger ang isang kakaibang marka sa gitna ng dibdib ni Constant. Tumigil si Roger at sinabi na siya ay birhen pa at gusto niyang maging espesyal ang unang karanasan, hindi isang mabilisang nangyari sa banyo. Dahil dito, na-turn off si Constant at iniwan si Roger. Sa labas, naghahanda sina Lily at Bobby na magsagawa ng sex sa snow, habang sina Alex at Luke naman ay naghahanda para mag-long drive.
Ngunit hindi umaandar ang kotse ni Luke. Nagkakaroon ng kasiyahan si Lily, at magbubukas ang kanyang dibdib, at isang tentacle mula dito ang pumasok sa lalamunan ni Bobby. Kakaibang narinig ito ni Alex, kahit malayo siya sa kanila. Kinabukasan, inamin ni Luke kay Roger na baka nga talagang lasing siya at na-imagine lang ang mga nakita niya sa kwarto ni Lily at Constant. Pagkatapos nito, dumating ang ex-girlfriend ni Luke, si Detective Amanda, at tinanong siya kung makakapag-usap siya sa superior officer niyang si Detective Kirk. Inilahad na natagpuan ang frozen na katawan ni Bobby sa labas, nakabukas ang bibig nito at, nakakagulat, may erection pa. Iniisip ni Kirk na si Luke ang pangunahing sospek dahil siya ang huling nakipag-away kay Bobby, kaya't dinala siya sa istasyon. Dumating ang isang forensic scientist at ipinakita kay Kirk ang isang kakaibang resulta. Ang katawan ni Bobby ay nagyelo mula sa loob palabas, na hindi kapanipaniwala. Ipinakita rin niya na may mahabang hose na ipinasok sa lalamunan ni Bobby, at inisip nilang isang bahagi ng isang beer drinking game ang nangyari. Dahil sa kakaibang ulat na ito, wala nang paraan si Kirk para maipataw kay Luke ang krimen, kaya't pinayagan siyang umalis. Habang papalabas si Luke ng istasyon, nakita niya sina Constance at Lily na iniiwasan at pinapalabas ng pinuno ng kanilang sorority na nagtuturo sa kanila tungkol sa pagiging pabaya. Bumulaga kay Luke ang mga hinala niyang muli. Sunod, pumasok si Luke sa morgue at tiningnan ng mabuti ang katawan ni Bobby. Nakita niya ang diagram ng forensic scientist na ipinapakita ang tentacle na pumapasok sa lalamunan, at napagtanto niyang ganito pinapatay ng mga alien ang mga tao. Habang kumakain ng hapunan, ibinahagi niyang muli ang kanyang mga hinala kay Roger, Gibby, at Alex. Ngunit iniisip pa rin nilang nababaliw na siya. Umalis si Gibby na may sabing may rush event siyang pupuntahan kasama ang isang babae na si Natasha, habang si Roger ay umalis na nagsasabing ito na ang gabi na makikipagtalik siya kay Constance. Tinanong ni Alex si Luke kung gusto niyang sumama sa rush event at tinanong ni Luke kung bakit wala siyang date. Sumagot siya ng may pagkakamali, sinabi niyang may gusto siyang lalaki ngunit hindi pa tamang panahon. Walang kaalam-alam si Luke. Nagkita sina Alex at Luke kasama sina Gibby at Natasha sa event, at dumating si Lily. Lahat ay nagulat na nandoon siya, suot ang kanyang best dress, kahit na ang kanyang date ay namatay lang kahapon. Napagtanto ni Luke na may kakaibang nangyayari, kaya't nagdesisyon siyang gumawa ng paraan upang mabunyag ang mga alien na babae. Humingi siya ng tulong kay Alex at pinakiusapan itong magtakda ng mga secret cameras sa mga shower sa sorority house ni Lily at Constance. Isa siyang santo sa pagtitiis kay Luke. Nag-set up din sila ng camera sa kwarto ni Luke, dahil alam niyang dadalhin ni Roger si Constance doon ngayong gabi at tiyak na susubukan nitong pasukin ang kanyang lalamunan gamit ang tentacles. Samantala, si Natasha ay lihim na dinala si Gibby sa isang sementeryo upang magtampisaw. Pumasok sila sa isang sementeryo at nagsimulang magkantutan sa isang malaking sementadong slab. Habang ginagawa nila ito, revealed na isa palang alien si Natasha, at ang tentacles niya ay lumabas mula sa marka sa pagitan ng kanyang mga suso, at ang isa sa mga tentacles ay pumasok sa lalamunan ni Gibby. Pagkatapos magawa ng tentacle ang kanyang trabaho, iniurong ito ni Natasha, ngunit habang ginagawa niya ito, nagsimulang magyelo ang buong katawan ni Gibby at namatay siya. Ngunit nakakagulat na tila nadismaya si Natasha. Balik sa rush event, mukhang may tensyon sa pagitan ni Constance at Lily, na laging nananalo ng mga awards para makuha ang atensyon ng mga tao. Si Constance ay nag-perform ng mga bastos at provocative na gawain para makita ng lahat sa party, at tinapos pa ito sa pamamagitan ng pagtatalik sa isang magandang babae. Samantala, lasing si Roger at si Luke ay pilit na pinananatiling focus ito dahil kailangan niya si Roger upang dalhin si Constance sa kanilang kwarto. Ngunit sa katapusan ng gabi, umalis si Constance dahil hindi na kayang paglangkuran siya ni Roger. Nakakita si Luke ng pagkakataon nang makita niyang sumasayaw si Lily sa kabilang dako ng kwarto at tinatanaw siya. Sinabi ni Luke kay Alex na siya na lang ang magdadala kay Lily sa kwarto nila at mahuhuli niya ito sa aktwal na ginagawa. Nagpunta siya kay Lily, nagsimulang mag-flirt at sa huli, umalis sila ng party papunta sa kwarto. Pagdating nila sa kwarto, pinanood ni Alex ang live broadcast. Nagsimula silang magtampisaw at si Lily ay sobrang galing kaya't nalimutan ni Luke ang kanyang misyon. Dinala siya ni Luke sa kama at inilayo sa camera, ngunit nagbukas si Lily ng bintana upang papasukin ang malamig na hangin at naalala ni Luke ang kanyang misyon. Ibinalik niya si Lily sa harap ng camera at nag-init na ang kanilang eksena. Ngunit, habang papatungan na sana ni Luke ang marka sa dibdib ni Lily, nagkaaberya ang camera at nag-ingay.
Napansin ni Lily na siya ay nare-record at inilabas niya ang kanyang tentacles upang patayin si Luke. Sa eksaktong oras, nahulog ang 1,000,000 kandilang inilagay ni Roger, na nagsimula ng apoy sa damit ni Lily. Ang init at apoy ay may masamang epekto kay Lily, kaya't nagsimula itong sumigaw at natanggal ang buong balat niya, revealing ang kanyang tunay na anyo bilang isang alien. Agad siyang tumakbo palabas ng kwarto. Nagmamadali si Luke na pumunta kay Alex at tinanong kung nakita niya ang tunay na anyo ni Lily, ngunit sinabi ni Alex na nag-malfunction ang camera. Sa huling sandali, sinuri ni Luke ang footage mula sa shower camera at nakita niyang may parehong marka si Constance sa pagitan ng kanyang mga suso, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Alex at hindi ito nakikita bilang patunay. Sa sobrang pagkadismaya, dinala ni Luke ang footage sa Detective Kirk upang patunayan ang kanyang hinala, ngunit tinawag siya nitong pervert at pinagsabihan na umalis. Habang lumalala ang frustration ni Luke, nagsimula siyang magalit sa mga kaibigan na hindi naniniwala sa kanya. Sa huli, nag-isip siya ng plano na hindi niya sinabi sa kahit kanino at pumasok ng lihim sa sorority house ni Lily. Samantala, si Constance at Roger ay magkasama buong araw at pagkatapos ay sa wakas ay nakarating sila sa kwarto upang magsama. Habang nagsasagawa ng pagmamahalan, sinabi ni Roger na gusto niyang maging ganap na tapat kay Constance dahil ito ang pundasyon ng isang magandang relasyon. Binanggit niya ang mga absurdong conspiracy theories ni Luke tungkol sa kanya at kay Lily, at dito huminto si Constance sa kanilang ginawa. Inamin niya na mayroon siyang nararamdaman kay Roger dahil isang magaling na tao ito, ngunit hindi ito ang inaasahan niyang mangyayari. Tinanong ni Roger kung ano ang ibig niyang sabihin, at doon inamin ni Constance na tama si Luke tungkol sa kanila. Hindi makapaniwala si Roger na isa siyang psycho-alien murderer, ngunit sumagot si Constance na hindi siya isang mamamatay tao. Sila at ang kanilang uri ay narito dahil sa desperasyon. Ang kanilang species ay malapit ng maglaho at naghahanap sila ng isang planeta na may malamig na temperatura at sapat na male DNA upang matulungan silang magsimula muli. Nang makita nila ang Earth, ang mga lalaki sa kanilang species ay nagbubuntis, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa nila nakuha ang tamang incubation temperature sa mga tao, kaya't namamatay ang mga lalaki. Dagdag pa niya na malapit na nilang makuha ang tamang kondisyon. Sa huli, sinabi niya na hindi siya makikipagtalik kay Roger ngayong gabi dahil kung gagawin nila iyon, mamamatay siya, at hindi niya kayang gawin iyon sa kanya. Ngunit nang banggitin niyang isang karangalan na siya ang unang makakapag-reproduce, nagpilit si Roger na tulungan siya, ngunit tumanggi pa rin si Constance at sinabing hindi niya ipagkakalakal ang buhay ni Roger. Sa sorority, tinangay ni Luke si Lily bilang hostage at tinatangkang patunayan ang kanilang kahinaan gamit ang apoy. Hinihingi niyang sabihin sa kanya ang totoo, ngunit tumanggi si Lily. Doon dumating ang pinuno ng sorority upang iligtas siya. Habang magkalaban sina Luke at ang sorority head, biglang napagtanto ni Luke na wala si Constance sa kanilang kalagitnaan, na nangangahulugang si Roger ay nasa panganib. Sa kabilang banda, nakumbinsi ni Roger si Constance na subukang magbuntis sa kanya, at tinuloy nila ito. Mukhang matagumpay ang kanilang incubation, ngunit nang biglang pumasok si Luke at tinangka ni Roger na tulungan si Constance, nagsimula nang lumala ang kondisyon ni Roger. Nagpanik si Constance, umiyak, at sinubukang tulungan si Roger, ngunit hindi siya pinayagan ni Luke. 2 alien babies ang lumabas mula sa bibig ni Roger, ngunit pareho silang hindi nabuhay. Pagkatapos, nagsimula pang lumala ang kondisyon ni Roger. Galit na galit, tinapon ni Luke ang mainit na kumukulong tubig kay Constance, na nag-transform sa kanyang alien form at tumakas. Tinawag ang ambulansya para kay Roger ngunit namatay siya habang papunta sa ospital, hawak ang kamay ni Luke. Labis na naguluhan si Luke sa ospital, at nakatagpo siya ng isang babae na si Amanda, na nagsabing may kakaibang nangyayari dahil natagpuan din ang katawan ni Gibby na nagyelo. Sinabi ni Amanda na nais niyang tulungan si Luke. Agad na kinuha ni Luke ang isang flamethrower, at sabay silang sumalakay sa sorority house ni Lily at Constance, kung saan sinunog ni Luke si Natasha, na nagpalabas ng kanyang tunay na anyo at ipinakita kay Amanda ang katotohanan. Itinutok ni Luke ang flamethrower kay Lily, ngunit nakatakas si Constance. Habang binabaril ni Amanda si Lily, hinabol ni Luke si Constance papunta sa basement, ngunit tumigil sa pagtatrabaho ang flamethrower. Kaya't pinatay niya si Constance sa pamamagitan ng pagbukas ng isang high-pressure pipe gamit ang isang palakol. Ang init mula sa tubo ay nagdulot sa kanya na magpalat ng anyo ng paulit-ulit at sa wakas ay namatay.
Pagkatapos, lumabas si Luke at Amanda mula sa bahay, at natuwa siya dahil may kasangga na siya sa pagpapahayag ng katotohanan, pati na rin ang mga patay na katawan ng alien at iba pang mga kalalakihan na nandoon sa sorority dinner. Naipakita na niya ang buong katotohanan. Dumating si Alex sa eksena at mabilis na lumapit kay Luke, na sa wakas ay napagtanto na hindi siya iniwan ni Alex at nagkaroon ng damdamin para sa kanya. Ang dalawa ay bumalik sa kwarto ni Alex at naghanda upang magsama, ngunit habang tinatanggal ni Alex ang kanyang shirt, lumabas ang katotohanan na isa rin siyang alien. Isang flashback ang nagpakita na siya ang babae na kinausap ng Jock sa simula. Nang mapansin ni Luke ito, huli na si Alex ay nasa ibabaw na niya, pinigilan siya, at ang kanyang mga tentacles ay lumabas. Ang huling maririnig kay Luke ay ang kanyang sigaw ng takot at pagkabahala, habang pinipilit ni Alex na patuloy na pasukin siya sa lalamunan at subukang magbuntis sa kanya. Salamat sa panonood, siguraduhin i-like ang aming channel at mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng content. Ipaalam din sa amin kung anong pelikula ang nais mong ipa-recap sa amin.